Magandang araw po sa inyo lahat mga karabin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karabin natin, kapapasok lang, testigo umamin na, PBBM na shock, Pastor Kibuloy kinampihan, matinding pasabog. Nako, yan po ang ating alamin mula rito kay Kabayan News PH. Yan mga karabin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Napaka-inosente ni Pastor. Wala siyang ibang gusto kundi ang kabutihan ng tao. Pero ginanyan niyo siya. Kaya kaming dito sa kingdom, Pastor, sabihin mo lang, saan, kailan tatayo at handa naming ibalay ang buhay namin para mawala lang yung administrasyon na yan. Mga kabayan, naging emosyonal ang isang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOGC na pinamumunuan ni Pastor Apollo si Kibuloy. Sa isang Facebook post, naglabas ng sama ng loob ang isang KOGC member sa administrasyon ni PBBM, maging sa Senado, kung saan ay pinamumunuan ni Senador Risa Hontiveros ang pagdinig sa kaso ni Pastor Kibuloy. Sawang-sawa na kami. Ang dami ng mga nangyayari dito sa Pilipinas. Pero nananahimik ang mga Pilipino. Naghihintay kami ng tamang panahon. And I think this is the right time. Pagkatapos yung gipitin ng gusto ang SMNI, sasabihin nyo dumaan sa due process. Ngayon, gigipitan nyo yung pastor namin kung ano-ano mga false witnesses na mga yawang mga witnesses nandyan sa inyo sa Senado. Lalo na itong Hontivirus na to na pinakikinggan ang walang kwentang mga witnesses na dala-dala niya. Pareho niyang walang kredibilidad. Sa huli, nanawagan siya sa mga Pilipino at sa lahat ng miyembro ng KOGC na magkaisa at tumayo para sa paninindigan at ipaglaban ang tama laban sa administrasyon ni PBBM at protektahan ang kanilang leader na si Pastor Apollo si Kibuloy. Mga kapwa ako Pilipino, tama na. Tama na ang kademonyuhan ng administrasyon na to. Kung nagawa nila yan kay Pastor, na maimpluwensya, makapangyarihan, kaya nilang gawin yan sa mas ordinaryo pang tao. Magtulong-tulong tayo, mga kapwa Pilipino. Nananawagan ako sa inyong lahat. Magkaisa tayo. Kami dito sa Kingdom Nation, we will protect Pastor no matter what. But we as Filipinos, let us protect our rights. Let us protect our Constitution. Samantala, lumutang at nagsalita sa media itong pinsang buo ni Junjun o alias David na tumistigo sa Senado kaugnay sa mga di umano ay pang-aabuso ni Pastor Kibuloy bilang kanilang leader ng kingdom. Ayon sa lumutang na miyembro ng KOGC, kilala niya ang testigo na kinuha ni Hontiveros dahil ito ay kanyang pinsan at parehong lumaki sa Naga City. Kami po ni Junjun Terao ay magpinsang buo. Magpinsan po kaming buo. Ang kanyang nanay at ang aking nanay po ay magkapatid. Pares po kaming lumaki ni Junjun sa Naga City sa Camarines Sur. So kilalang kilala ko po siya mula ulo hanggang paa. Junjun or alias David. Grabe naman ang kasinungalingan mo. During sa Senate hearing na ginanap ka makailan lang, nakuha mo pang magtago, nagmaskara ka pa, nagshades ka. Talagang tabon na tabon yung mukha mo. Ayon sa babae, So yan mga karabin natin, dapat itong pinsan ni alias
David, mga karibin natin, na imbitahan rin, no? Diyan sa ginagawang Senate hearing, no? Para magkaalaman na talaga, mga karibin natin. Kasi, di ba? Kasi, inaano niya yung pagkatao ni alias David, di ba? Parang questionable yung kanyang credibility na maging testigo. Diba? Kung 'di ba, nakikita naman natin, mga karibin natin, sa mga iba't ibang hearing, no, diyan sa Senado at Kongreso, na walang pag-aalinlangan ng taong bayan kasi 'di ba, wala namang ganitong nangyayari. Na may isang nakakakilala sa kanya na lumantad tapos pinasisinungalingan yung mga sinasabi niya. Pero dito, mga karibin natin, sa kaso po ni Pastor Apollo Kibuloy, meron po. Question po yung credibility ng testigo dito. No, kasi kilala niya nga mula ulo hanggang paa. No? Na bakit nagsinungaling daw itong si alias David? Nako naman. Ano sa palagay niyo, mga karibin natin? Lutong-luto na ba? Lutong-luto ba itong hearing na ginagawa nila? Pinasabi nga ng iba, yung mismong chairman po yung nagbibigay ng script. Parang ganun na nga po ang nangyayari, di ba? Kasi binabasa. At ito, may lumabas, no? Na kine-question niya yung kredibilidad na maging isang testigo. Itong si alias David, mga karibin natin. Hindi cameraman si Junjun o alias David, taliwas sa kanya mga binitiwang salaysay sa Senado. Lahat ng mga sinabi mo sa Senate hearing, puro mga kasinungalingan. Ang dami-dami mong sinabing kasinungalingan. Number 1, hindi ka cameraman. Bakit? Dahil ako mismo, nabilong ako sa production department, sa post-production, at kilala ko lahat ng mga cameraman during that year na sinasabi mo. No, pinahawak ka nga lang talaga ng wire, pero hindi ka cameraman. Sa kanya mga pahayag, nanghihinayang siya kung bakit biglang bumaligtad si Junjun na kanyang pinsan at bakit ipinagkanulo niya ang kanilang pastor na si Apollo Kibuloy, gayong napakabait daw nito sa kanila kung saan ay pinag-aral ni pastor sa Maynila. Hindi ko lang to na-share sa'yo noon. Pero merong instance noon na nag-serve ako kay pastor during one of his lunch meal. Ang bungad agad sa akin ni pastor, ikaw ang kanyang kinamusta. Doon pa yon. Tingnan niyo yan, Tanong niya kung kumusta na daw ikaw ang pinsan ko na pinag-aral niya sa Maynila. Masaya si pastor at proud siya na pinag-aral ka niya. Pero ito na ang kapalit ng kabutihan ni pastor. Ang gawan mo siya ng kwento. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ba kayo sa mga pahayag ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at naninindigan sila na walang kasalanan at malinis ang konsensya ng kanilang leader na si Pastor Apollo Kibuloy? So ngayon, mga karibin natin, parang yung mga hindi po membro ng ng kanilang church, di ba? Magdadalawang isip na po na paniwalaan, no? Syempre, magdadalawang isip din kasi mga member nila ito, di ba? So, hindi pwede silang magsalita laban sa kanilang Pero bakit itong yung mga bumaliktad, no? Bakit po nila malaking siguro malaking alam niyo na po yung sinasabi ko, di ba? Bayad, ganun ba? Baka nagkabayaran din. Di ba? Ano sa palagay niyo po, mga karibin natin? Posible ba ang ganun? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating So yan, mga ka-review, subscribe na po kayo, Kabayan News PH. Subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat.
Hindi lang para sa lahat ng mga kingdom citizen, kundi para sa sambayanang Pilipino. Ang sakit pakinggan bilang isang Pilipino at bilang isang kingdom citizen. Traidor ka, Marcos. Oo, wala na kaming galang sa iyo. Wala kang galang sa rights ng mga Pilipino, wala kang galang kay Pastor, wala rin kang karapatang galangin namin. Kung meron mang pinaka masamang tao na nandito ngayon sa Pilipinas, ikaw yon. Wala akong pakialam kahit ano pang gawin mo sa page na to. Sawang-sawa na kami. Ang dami ng mga nangyayari dito sa Pilipinas. Pero nananahimik ang mga Pilipino. Naghihintay kami ng tamang panahon. And I think this is the right time. Pagkatapos yung gipitin ng gusto ang SMNI, sasabihin nyo dumaan sa due process, ngayon gigipitin nyo yung pastor namin kung ano-ano mga false witnesses na mga yawang mga witnesses nandyan sa inyo sa Senado, lalo na itong hontivirus na to na pinakikinggan ang walang kwentang mga witnesses na dala-dala niya, pareho niyang walang kredibilidad. Gusto ni mo idaan sa due process? Hindi nyo nga dinaan sa due process kami? So yan mga karibin natin, talagang makikita mo talaga at mararamdaman mo yung emosyon, no? Nito ni ma'am, no, na isang member ng church nila. At mararamdaman mo rin na sincere po siya, di ba? At yan nga, si PBBM po ang sinisisi niya. Dahil po sa mga nangyayaring ito. Kayo ba, mga karibin natin, tanungin ko po kayo, at opinion lang po ito. Sa palagay niyo ba may kinalaman po dito si PBBM sa nangyayari kay Pastor Apollo Kibuloy? Connected po sa mga Duterte yung propagandang ito, mga karibin natin. Huwag po natin kalimutan na idinadawit po nila si dating Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte sa issue pong ito ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya mga karibin natin, ang tanong, gaya nga ng sabi ni ma'am kanina, si PBBM po ang kanyang sinisisi kung bakit nagkakaganito ang ating bansa ngayon. Sabagay, sino bang sisisihin mo? Siya naman ang presidente, di ba? At siya po ang binoto ng taong bayan. Hindi po yung kanyang asawa at pinsan. Di ba? Alangan naman sisihin natin yung First Lady, mga karibin natin, at saka si Speaker Romualdez. Diba? Well, anyway, mga karibin natin, lahat naman tayo may kanya-kanyang opinion. Comment lang po sa baba para atin alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito. Alright, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Kabayan News PH. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Kabayan News PH. Maraming salamat po.